Ika-59 na kabanata, ang kamatayan ng sakim na si Vulcan. Galit na galit si Jinwoo nang makitang naglaho lahat ng mga shadow soldier niya, sa isang atake lamang ni Vulcan, inipon niya lahat ng lakas sa kanyang kamao. At malakas na sinuntok ang demon ng kasakiman na si Vulcan. Dahil sa bilis ni Jinwoo hindi na ito nakaiwas pa, kung kaya tumilapon sa malayo si Vulcan, at sa lakas nga ng impact ay naging sanhi ito ng pagkawasak ng mga gusali. Labis ang pagkagulat ni Jinwoo, habang nakakuyong pa rin ang mga kamao, dahil sa sobrang lakas ng kanyang suntok na patalsik niya ng malayo si Vulcan, na halos kasing laki ng isang buong gusali. Dahil sa hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, sa labis na galit na nararamdaman, naalala niya ang kanyang stats. Dali-dali siyang tumingin sa window ng kanyang screen, kung saan nakita niyang naglagay siya ng mataas na puntos sa strength, kung kaya hindi nakakapagtakang napalakas ang suntok niya kay Vulcan. Habang nag-iisip si Jinwoo, sunod-sunod ang pag-notify ng system, upang i-alerto siya tungkol kay Vulcan. Napatingin si Jinwoo sa kinaroroonan ni Vulcan, nakita niyang tumayo na ito mula sa pagkakahiga at naghanda upang gumamit ng skill na Rage. Malakas na nagpakawala si Vulcan ng kapangyarihan, na naging sanhi ng paglakas ng husto ng hangin sa paligid at pagtaas ng lahat ng stats ni Vulcan ng 50%. Halos madala na ng napakalakas na hangin si Jinwoo, habang nakatayo pa rin at inoobserbahan ang mga susunod na gagawin ni Vulcan. Napansin ni Jinwoo, na ang skill na ginagamit ni Vulcan ay tulad din ng skill ni Cerberus, ang gatekeeper ng Demon Castle. Ang skill na Rage, ay nagpapataas ng 50% ng stats ng gumagamit, tulad ng lakas, liksi, pandama, health at kaalaman. Ang kakayahan na ito ay nagbibigay din ng karagdagang tibay ng katawan, upang hindi makaramdam ng sakit, mula sa mga pisikal na atake ang gumagamit. Mabilis na umatake si Vulcan, na halos hindi na nasundan ni Jinwoo, dahil sa napakalaki ni Vulcan at malawak ang aabutin ng ataking iyon, alam ni Jinwoo hindi na niya ito maiiwasan pa. Kung kaya malakas na tinawag ni Jinwoo si Iron, na agad namang lumabas, mabilis nitong inihagis ang kanyang panangga kay Jinwoo. Sinalo ito ni Jinwoo at ginamit upang sanggahin ang napakalakas na mga atake ni Vulcan. Malakas at puno ng puwersa ang bawat paghampas ni Vulcan ng kanyang sandata kay Jinwoo, na dahil naman sa lakas ng impact ay halos lumubog na sa kinatatayuan. Halos madurog ang mga bato at mga gusali sa paligid, dahil sa sunod-sunod at malalakas na paghampas ni Vulcan na nasasangga naman ni Jinwoo. Samantala, habang patuloy pa rin sa pag-atake si Vulcan, iniisip ni Jinwoo kung paano siya makakaganti ng atake, dahil bagamat kaya niyang tagalan ang pagsalag sa mga ito. Kailangan pa ring humanap ng paraan ni Jinwoo, upang matalo ito at maghintay ng tamang tiyempo para atakihin ito sa pagitan ng sunod-sunod na paghampas nito. Muling itinaas ni Vulcan ang sandata, nakakuha naman ng pagkakataon si Jinwoo, kaya mabilis nitong binitiwan ang panangga at tumalon ng mataas upang atakihin si Vulcan. Ngunit sa hindi inaasahan ni Jinwoo, tila nabasa ni Vulcan ang kanyang iniisip at napaghandaan agad nito ang kanyang gagawin, kung kaya nagbago ng forma ng pag-atake si Vulcan. At humarap ito sa tumalong si Jinwoo upang hampasin ito. Alam ni Jinwoo na dahil sa mabilis ang kilos ni Vulcan, hindi na niya makakaya pang salagin ang malakas na atake nito lalo pa at nasa taas siya. Naisip ni Jinwoo na kung may gagalaw lamang sana niya ang kanyang katawan, malaki ang posibilidad na maiwasan niya ang atake ni Vulcan. Naalala ni Jinwoo ang kanyang skill na Dominator's Touch, kung kaya ini-activate niya ito, naisip ni Jinwoo na imposibleng maitulak niya si Vulcan dahil sa laki nito. Ngunit posibleng magamit niya ang kakayahan, upang makaurong palayo rito. Sinubukan ito ni Jinwoo at matagumpay nga siyang nakalayo dito, at hindi nataman ng malakas na atake gamit ang sandata ni Vulcan. Natuwa si Jinwoo dahil sa huling sandali, nakaligtas na naman siya sa tiyak na panganib. Habang nakatayo nag-iisip ito ng paraan para matalo si Vulcan. Naisip ni Jinwoo masyadong malaki at malakas si Vulcan, mabilis din ito at tila nahuhulaan ang kanyang mga susunod na gagawin. Makapal din ang balat nito na tiyak niyang hindi basta-basta matatablan ng kanyang dagger. Ang nakikita lang niya na parte ng katawan nito na posibleng tablan ng kanyang patalim, ay ang bandang ulo at leeg nito, na masyadong mapanganib para sa kanya kung aatakihin niya. Lalo pat hindi pa rin niya mabasa ang mga galaw nito. Kung kaya kailangan muna ni Jinwoo pabagalin ang galaw ni Vulcan, at kailangan niyang masigurado na hindi ito makakaiwas sa kanyang atake.
Tumingin si Jinwoo sa paligid at nakita niya ang isang gusali na unti-unting nahahati, at tila guguho na anumang sandali, dahil sa malakas na impact ng mga atake ni Vulcan. Napangiti si Jinwoo, at nagmamadaling tumakbo palayo sa lugar na iyon. Tila ikinainis naman ni Vulcan ang ginawa ni Jinwoong pagtakbo, dahil sa pag-aakala nitong tumatakas si Jinwoo sa laban nila. Nakangiti lamang si Jinwoo na mas binilisan pa ang pagtakbo, upang hindi maabutan ng galit ng si Vulcan. Nang makarating si Jinwoo sa isang gusali na malapit ng bumagsak, naisip nitong iyon na ang hinihintay niyang pagkakataon, kung kaya ini-activate niya ang skill na speed. Mas lalong napabilis nito ang pagtakbo ni Jinwoo, paakyat sa gumuguho ng gusali, na ipinagtaka naman ni Vulcan, kung kaya sinubukan nitong atakihin si Jinwoo. Hinampas ni Vulcan si Jinwoo ngunit dahil sa bilis nito, bago pa man tumama ang kanyang sandata ay mabilis nang nakaakyat si Jinwoo, sa gumuguho ng gusali. Sinabi ni Jinwoo na maaring nalaman na ni Vulcan kung anong mangyayari, ngunit huli na ang lahat dahil hindi na nito maiiwasan pa ang bumabagsak ng gusali. Naging sanhi iyon ng pagkalito ni Vulcan, kaya hindi nito malaman kung paano iiwasan ang gusali at babawiin ang atake kay Jinwoo. Naisip ni Jinwoo na kung tatama ang atake ni Vulcan, sa gusaling iyon mas lalong magiging sanhi ito ng mabilis na pagguho. At dahil nga sa pagkalito ni Vulcan sa sitwasyon, nakita ni Jinwoo na iyon na ang tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang pag-atake, dahil napatigil si Vulcan na tila di malaman ang gagawin. Kung kaya sa mabilis na kilos inilabas niya ang kanyang dagger at mabilis na hiniwa ang leeg ni Vulcan. Sinigurado ni Jinwoo na may ibaon niya, nang malalim ang mga dagger niya sa delikadong parte ng leeg ni Vulcan, upang masigurado ang kamatayan nito. Napasigaw na lamang sa sobrang sakit si Vulcan, nang maramdaman nito ang malalim na sugat, na gawa ng atake ni Jinwoo. Napangiti naman si Jinwoo dahil alam niyang nagtagumpay ang plano niya, at habang hindi na makakilos si Vulcan sinamantala iyon ni Jinwoo at muli itong inatake. Tumalon si Jinwoo, at muling hiniwa ang leeg ni Vulcan, sa eksaktong lugar kung saan niya ito unang inatake, dahil dito tuluyan ng nanghina, at dugo ang bumagsak na nga si Vulcan. At makalipas lamang ang ilang segundo, tuluyan na nga itong binawian ng buhay. At dahil nga si Vulcan ay ang Panginoon ng mababang palapag, nakakuha si Jinwoo ng mga kakaibang gantimpala, na ikinatuwa niya ng husto. At dahil nga isang boss grade demon si Vulcan, ang mga rewards na nakuha niya ay matataas na klase at antas. Nakakuha siya ng isang Demon Monarch Earring, Orb of Avarice, 2 piraso ng sungay ni Vulcan, at 1 piraso ng bahagi ng World Tree. Samantala, sa gusaling kinaroroonan ng apartment, na tinutuluyan ni na Jinwoo, makikita sina Mr. An Sang-min at Park Hee-jin, na mula sa White Tiger Guild, hinahanap ng mga ito si Jinwoo, sa pag-asang magagawa nilang mapasali ito sa kanilang guild. Nagtatanong ang mga ito, sa katabing mga apartment, kung may nakakita kay Sang Jinwoo, at ayon nga sa isang matanda, ilang araw na niya itong hindi napapansin doon. Napapaisip si Mr. An Sang-min, at tinanong nito kung saan posibleng pumunta si Jinwoo. Nasabi naman ni Park Hee-jin, na ayon kay Jin ang nakababatang kapatid ni Sang Jinwoo, naglalakbay ito kasama ang ilan sa mga kaibigan, at ang paalam nga ni Jinwoo ay 1 linggo itong mawawala. Nagtataka naman na napatanong si Mr. An, kung paano nalaman ni Park Hee-jin ang impormasyon na iyon. Sinabi ni Park Hee-jin, na si Song Yi ang nagsabi sa kanya, isang high school student na kasama nila ni na Jinwoo sa Red Gate Incident. Matatandaan na si Song Yi ay ang matalik na kaibigan ni Sang Jin-a, nakababatang kapatid ni Sang Jinwoo. Naisip ni Park Hee-jin, na kahit pa nga pumunta sila sa bahay ni na Jinwoo, hindi nila ito natagpuan. Ayon naman kay Mr. An Sang-min, kakaiba ang pagkawala ni Jinwoo, sapagkat walang kahit na anong bakas na iniwan si Jinwoo sa pag-alis nito. Wala din itong kahit na anong record, na nagpapatunay na nag-withdraw ito ng pera, o gumamit ng credit card. Namamangha namang nasabi ni Park Hee-jin, na napakahusay nito sa pangangalap ng impormasyon, natanong din ito kung paano ni Mr. An Sang-min nalalaman ang mga iyon. Ayon naman kay Mr. An, dahil sa ang trabaho niya ay mangalap ng impormasyon, at sundan ang mga mahuhusay na hunter upang mapasali sa guild. Marami siyang pamamaraan para makapag-imbestiga sa background, at lahat ng may kinalaman sa hunter na may kakaibang talento, na maari nilang mapasali sa guild. Dagdag pa ni Mr. An Sang-min,
ang pag-alis na iyon ni Sung Jinwoo ay misteryoso. Lalo pat huli itong nasundan ng Hunter's Tracker pababa ng bayan, at matapos noon ay wala ng kahit ano pang bakas na naiwan ito, at di na rin nila matrack ang kinaroroonan nito. Nasabi naman ni Park Hee-jin kay Mr. An Sang-min na baka nadukot na ito, kung kaya di nila mahagilap. Tila napapangiti naman si Mr. An Sang-min sa sinabing iyon ni Park Hee-jin, saka sinabing dapat ay alam nitong hindi basta-basta madudukot si Sung Jinwoo ng sinuman. Dahil base sa lakas at kakayahan nito, kakailanganin pa ng isang buong Special Force Unit ng China, na may mahuhusay na hunter para lamang makidnap ito. Matapos sabihin iyon ni Mr. An, napaisip uli ito kung saan na naman nagpunta si Jinwoo.